Ito na mga lods ang bagong part ng ating manhwa recap. Bago tayo magpatuloy, introduction muna tayo. And when you need it, baby, just jump under the covers. Pagpapatuloy. Napagtanto ni Yuna na wala talagang idea si Madokja kung sino siya, parang nagbenta ka ng payong sa tag-init, walang tumitingin. Maingat niyang tinitigan si Fortress Master. Sabi ni Madokja, narinig kita kamakailan. Akala ko kwentong barbero lang, pero aba, legit pala. Napansin pa niya ang kakaibang energy ni Yunan. Grabe, parang may solar panel ka sa likod. Di ko akalain na ganito ka nakagaling sa murang edad. Nagbow si Yunan at nagpakilala, ako si Yunan ng Radiant Demon Squad. Napakunot-noo si Madokja. Radiant Demon Squad, parang pangalan ng boy band. Nabigla si Madokja at ang binata nang marinig si Yunan na tawagin siyang lolo. Pero ang pinaka-surprise, si Fortress Master, na biglang ngumiti, parang nanunood ng teleserye na Live. Tanong ni Madokja, ano bang pinagsasasabi mo? Pero nang mabanggit ni Yunan ang apelyidong, yung, napatigil siya. Hala, apo ko ba to? Halos di siya makapaniwala na nasa harap niya ang sariling apo. Sinubukan niyang ulitin ang tanong para makasigurado, pero simpleng ngumiti lang at muling bumati si Yunan. Si Majin naman, mas gulat pa sa lahat. Teka, anak ka ba talaga ng kapatid ko? Samantalang si Yunan, walang kaalam-alam sa pinasok niyang drama. Hindi makapaniwala si Yunan na ang kapitan niya pala ay tiyuhin niya, kapatid ng nanay niya. Agad siyang nagsorry kay Majin, pasensya na, tito, o tiyo, o kuya. Di ko agad nabati bilang pamangkin mo. Pinaliwanag niya na hindi siya sigurado sa relasyon ng mga kamag-anak sa side ng nanay niya. Dagdag pa niya, kahit sa side ni Papa, nawasak na yung clan namin. Halos lahat sumuko na rin sa akin. Nanlaki ang mata ni na Majin at Madokja. Ha, nawasak yung manor niyo? Tanong ni Madokja. Sa reaksyon nila, alam ni Yunan na seryoso ang usapan. Hindi alam ni na Majin at Madokja na bumagsak na ang iyang manor. Lumingon si Madokja sa Fortress Master at nagtanong, pwede ko bang makausap ang apo ko ng sarilinan? Nagulat si Yunan sa narinig, pero bago pa makasagot ang Fortress Master, lumapit na si Yunan. Lolo, ang nanay ko ay hindi bahagi ng inyong clan, sabi niya. Hindi ako kabilang sa inyo. Pinaliwanag niya na kahit respetado niya ang mga nagawa ni Madokja bilang isang mandirigma ng Desolate Fortress, hindi siya komportable sa ideyang magkaroon ng ugnayan sa kanila. Nagulat si Madokja sa sinabi ni Yunan, pero nanatiling nakangiti ang Fortress Master. Gusto ko ang tapang ng espiritu mo, sabi niya sa Lightning Genius. Ang binata naman, hindi natuwa. Hindi ko kayang tanggapin si Yunan bilang direktang apo mo, sabi niya kay Madokja. Hindi niya dapat bastyusan ang dating kapitan ng Divine Sword Squad. Pero parang wala sa sariling mundo si Madokja, hindi niya pinansin ang sermon. Mukhang iniisip pa rin niya kung paano naging apo niya si Yunan. Habang tinatitigan ni Madokja ang kanyang tunay na apo, napagtanto ni Yunan na parang nakalimutan na nitong lalaki na nasa harap pa sila ng Fortress Master. Tumawa si Yunan at sinabing, hindi ko kailangan ng pag-acknowledge mo. Tinapik niya ang kanyang emblem at sabi, hindi ako bahagi ng Ma-clan. Ako ang Lightning Genius ng Radiant Demon Squad. Ngumiti pa si Yunan na parang nang aasar, kaya lalo lang ninas ang lalaki. Lumingon ang lalaki kay Madokja at nagmakaawa, Lolo, payagan mo akong makipag-duel sa kanya. Patutunayan kung hindi siya karapat-dapat. Sa malamig na titig, sinabi ni Yunan, wala akong dahilan para tanggapin ang hamon mo. Dagdag niya, kung para sa pag-aaral ang duel, papayag ako. Pero wala akong kailangang patunayan sa inyong clan. Lalo lang ninas ang lalaki sa sagot na ito. Napansin naman ni Yunan ang dalawang gauntlets na nakatali sa damit ng lalaki. Agad niyang naisip, natutunan niya ang fish strikes ng Ma-clan. Biglang nagsalita ang Fortress Master, tama na ang usapan. Tumigil ang dalawa at nakinig. Si Yunan ay, sinabi ng Fortress Master, si Yan Shin ay isang matagal na kaibigan na nakasama ko sa maraming laban, at si Yoni ay isang promising na kasamahan. Pinaliwanag niya na anumang alitan sa pagitan nila ay maglalagay sa kanya sa mahirap na posisyon.
Hiniling niya sa kanilang dalawa na ayusin ang problema tulad ng mga tunay na martial artist. Magpusta sila ng kahit anong nais nilang ipanalo mula sa isa't isa. Alam ng Fortress Master na walang benepisyo para kay Yunan ang duel, kaya't ipinangako niyang matutulungan siya anuman ang mangyari sa laban. Nagulat si Yunan at nagtanong, pati ba naman ang item na hiningi ko, ibibigay mo? Hiniling ni Yunan ang item, pero sinabi ng Fortress Master, hindi muna, hindi pa ngayon. Ipinaliwanag niya na kahit ang kanyang lolo, hindi makakakuha ng item na iyon dahil nakatanggap na siya ng ibang gantimpala bilang dating kapitan ng Divine Sword Squad. Ngunit may sorpresa si Fortress Master para kay Yunan, pwede kitang turuan ng isa sa aking mga vital energy techniques. Nagulat lahat sa narinig nila. Hindi makapaniwala ang mga tao na may pagkakataon si Yunan na matuto ng martial arts mula sa isang taong kilala bilang pinakamalakas sa buong mundo. Natuwa naman si Yunan sa balita. Oo, gusto ko yan. Kailangan ko talaga matutunan. Napagtanto ni Yunan na matututo na nga itong binata mula sa Fortress Master imbes na sundan ang plano ni Yoni. Kung manalo siya, parang hindi pa rin siya makapaniwala na ang clan ng kanyang nanay ay tatanggap sa makasariling taong ito bilang successor. Kaya't nagdesisyon siyang tanggapin ang hamon. Lumipat ang eksena sa training ground. Sinabi ng Fortress Master, lahat ng space na to para sa inyo, gawin nyo na ang gusto nyo. Nakita ni Yunan na sinuot ng binata ang gauntlets. Ngumiti siya at pinapacrack ang knuckles, parang ready na mag-pose sa action movie. Pinapacrack ni Yunan ang kanyang mga knuckles, pero hindi siya pinansin ng binata. Niliko ni Yunan ang ulo at nakita ang kanyang lolo at tiyuhin. Sa isip niya, okay na ako sa Radiant Demon Squad ngayon. Hindi ko na kailangan ng clan nila. Nag-take stand si Yunan, ini-extend ang kamay at sinabing, sige, patunayan mo. Naasar ang binata at tinawag si Yunan na bastard. Agad itong umatake. Pero si Yunan, chill lang, blinok lang ang atake ng binata sa isang simpleng galaw. Dahil sa lakas ng impact ng suntok ng binata, napaturn siya at ngumiti kay Yunan, parang nagsasabing, is that all you got? Napansin ni Yunan na may higit na energy ang binata kaysa sa kanya, kaya't deduced niya na malamang maraming ininom na elixir. Ngumiti siya. Ang binata, na hindi natuwa, pinigilan ang sarili at nag-ipon ng lakas. Si Yunan, mabilis na nag-activate ng limit releasing technique. Dahil dito, naging mas agresibo ang mga atake ng binata. Pero si Yunan, parang chill lang, dodging lang ng isang kamay sa likod. Lalo naiinis ang binata at nag-ipon ulit ng lakas para umatake. Tanong niya, bakit hindi mo ginagamit ang sword mo? Sinadyang itinulak ni Yunan ang kamay ng binata. Kasi baka ma-outlast kita, Sinabi ni Yunan, hindi ko ginagamit ang sword ko kasi sapat na ang fist techniques ko para sayo. Lalo lang nainis ang binata. Nag-ipon siya ng energy sa kanyang mga binti at nagawang basagin ang lupa sa lakas. Sumugod siya kay Yunan, ang kamay niya balot ng energy. Si Yunan, kalma lang, parang sanay na. Nang halos nasa harap na niya ang binata, sinalubong niya ito ng kamay para i-block ang atake. Ang resulta, napaatras lang siya ng bahagya at maayos na bumagsak pabalik sa lupa. Nagulat ang binata, paano hindi tumama ang atake ko? Nagulat si Madokja sa husay ng kanyang apo, habang si Majin naman, parang hindi na surprise, apo ko yan, natural lang. Samantala, ngumiti ang Fortress Master, tila aliw na aliw sa takbo ng laban. Ngumiti si Yunan matapos niyang maayos na maglanding. May naisip akong malupit na fist strike technique, sabi niya, sabay take ng stance. Tatapusin ko ang laban na to sa bilang ng 10. Nainis ang binata sa sinabi niya. Si Madokja naman, napaisip, talented pala talaga ang apo ko, pero seryoso ba siyang tatapusin ito sa 10 galaw? Paliwanag ni Majin, kapag nagsabi ng ganyan si Yunan, ibig sabihin malapit na ang furry works. Habang nagaganap ang duel, nagplano si Yunan na lumikha ng bagong martial art, isang teknikong lampas sa inaasahan ng lahat. Kung magpapakabibo siya, mas bibong-bibo ako. Ani niya sa isip. Sabi ni Majin sa ama niya, Ama, mali intindi mo. Ang ibig sabihin ni Yunan, gagawa siya ng bagong martial art sa loob ng 10 segundo. Parang instant noodles lang. Napansin ni Yunan ang kakaiba sa binata, parang mas lalo pa itong nag-ipon ng energy.
Sabi ng binata, gagawin ko ang lahat sa loob ng 10 galaw. Nagbago ng stance ang binata. Ang teknik na ito ay tinatawag na Fusion Fist Strike, aniya, na parang may sound effects pa. Sa halip na magalit, kalmado itong naghanda mula sa energy waves. Si Yunan naman, nakahinga ng maluwag. At least, hindi na siya mukhang galit na naubusan ng kape, isip niya. Si Ma Doukja, mukhang nanunood lang ng live action na anime. Ang lolo ni Yunan, na respetado sa buong mundo, hindi nagturo ng bare-barang paraan. Sinabi ni Yunan sa binata, gamitin mo kung anong gusto mong strike, kahit palm strike pa. Basta gawin mo ang best mo. Dagdag pa niya, kahit anong galaw ang gamitin mo, marami pa rin akong ipapakita sa'yo. Lalong nainis ang binata at sumugod kay Yunan. Nang makita ni Yunan ang paparating na kamao, clenched niya ang sarili niyang kamao. Pareho silang umatake gamit ang kanilang mga kamao. Si Yunan, gumamit ng isang knockout punch ng mga pro, pero parang may dramatic slow motion pa sa eksena. Ginamit ni Yunan ang teknik na energy accumulation discharge, na nagpatulak sa binata paatros. Nagulat ang binata sa lakas ni Yunan, habang si Yunan naman, walang preno, sumugod ulit. Napansin ni Majin ang kakaiba, imbes na maubos ang energy ni Yunan pagkatapos ng unang atake, lalo pa itong lumakas. Aba, parang cellphone na naka-fast charge. Isip niya, nang makalapit si Yunan, umatake ulit siya gamit ang kamay na balot ng energy. Ang teknik na ito ay tinawag na Accumulated Energy Second Strike. Nagulat ang binata at agad naglagay ng depensa, pero halatang kinakabahan na. Naglagay ang binata ng kamay para harangin ang suntok, pero malas niya, binutas ng kamao ni Yunan ang depensa niya. Napaisip si Majin, mukhang hango to sa Fusion Fist Strike. Hindi makapaniwala ang binata na napa-atras siya, at lalo pang hindi matanggap na paunti-unti siyang natatalo habang si Yunan ay lalong lumalakas. Sa inis, nag-grit siya ng ngipin. Nilingan niya ang master niya, si Ma Doukja, na hindi man lang impressed o disappointed. Parang poker face lang, nag-ipon ulit ang binata ng energy sa kanyang kamao. Si Yunan naman, kalmado lang, ano na? Maghahalo-halo punch ka ba? Ngumiti si Yunan, ayos ka rin sige nga, ipakita mo pa. Parang teacher sa PE class ang datingan. Nainis ang binata, masyado kang mayabang. Sabay sugod gamit ang mabilis na palm technique. Pero si Yunan, kalma lang, ginamit ang accumulated energy third strike para itulak ang kamay ng binata palayo. Bago pa bumagsak ang binata sa lupa, hinablot ni Yunan ang damit nito. Nagulat ang binata, ano to, free ride. Habang hawak ang damit ng binata, nag-ipon si Yunan ng energy sa kanyang palad, sabay sabi sa sarili, mukhang masaya rin tong palm strikes na to. Nagulat ang binata, hindi siya makapaniwala na gagamitin ni Yunan ang palm strike. Bigla siyang hinailan ni Yunan at ginamit ang accumulated energy fourth strike, ang resulta. Si binata, para siyang pinatukan sa ere, lumipad. Si Majin at ang kanyang ama, si Yunek, napatigil, si Yunan, gumagamit na ng palm strike. Ang Fortress Master, nag-smile lang, parang, oo, yan. Pagaanan mo lang, hindi mo kailangan magpanik. Napanil ang binata, hawak ang dibdib, sabay ubo. Sakit. Si Yunan, walang kalabit, tinitigan lang siya ng malamig na mata. Si binata, nangilabot, paano kung ang next move niya, pag-punch lang ng hangin, matutulungan na akong mag-heal. Napansin nila Majin at Yunek, si Yunan ay hindi basta-basta. Nagulat ang lahat nang malaman nila na si Yunan ay nakalikha ng isang fist art na mas lalakas pa habang tumatagal ang laban. Parang may magic, pero hindi, martial art lang. Hindi nila matanggap na sa ganitong kabilas na panahon, nakagawa si Yunan ng ganitong teknik. Tahimik na ini-circulate ni Yunan ang energy sa katawan niya, tinitigan ang mga kamay. Sabay sabi sa sarili, hindi ko akalain na makakagawa ako ng ganitong klase ng martial art, ultimate technique pa. Ang Fortress Master, tumango at ngumiti, wow, ang galing. Hindi ko in-expect na makakita ako ng ganitong kalupitang martial art creation. Si Yunan, nahiya, sabay sabi, parang samobra yata ako sa push-up. Tanong ni Yunan, hindi ko ba nasayang ang oras mo? Sinabi ng Fortress Master, huwag kang magpakumbaba, sobra na. Tinanong niya kung mayroon na siyang pangalan para sa bagong teknik.
Si Yunan, may ngiti sa mukha, sinabi, ang pangalan ng teknik ko ay Infinite Blossom Fist Strike. Nang marinig ng Fortress Master ang pangalan, ngumiti siya, perfect. Ibig sabihin, ang Fist Strike na to ay parang bulaklak na walang katapusang namumulaklak. Si Majin naman, tumango, at sinabi, congrats, anak, mukhang may bago kang art na pwede pang gawing trademark. Habang nagaganap ang laban, nakalikha si Yunan ng isang bagong martial art na tinawag niyang Infinite Blossom Fist Strike. Parang hindi lang basta teknik, parang may bloom effect. Sinabi ni Majin kay Yunan, grabe, nakalikha ka ng isang kamanghamanghang martial art. Tinitigan ni Yunan ang kanyang mga kamay at sinabi, oo nga, pero framework pa lang yan. Hindi pa ako kontento sa mga galaw. Inamin ni Yunan sa kanyang captain na kapag gumagamit siya ng palm strikes, umaasa siya sa Radiant Demon Arts. Ngumiti si Majin, tama na yan. Wala nang maraming white robes na kayang humarap sa teknik mong yan. Sinabi pa niya, hindi ako madalas magulat, pero sa tuwing ikaw ang involved, palaging may bagong level ng shock. Habang patuloy na lumalakas si Yunan sa napakabilis na paraan, alam ni Yanshin ang natitirang oras na mayroon siya. Sinabi niya sa kanyang captain na hindi siya tumutubo sa pinakamagandang pace. Lumapit si Madok kay Yunan, at tanong, ano bang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? Nagulat si Majin at ang ampon ni Yunan sa narinig na ito. Ang mga Purple Robe Martial Masters ng Desolate Fortress ay sobra ang lakas, parang mga Diyos na kayang kunin ang buhay ng sinuman na kaya nilang madetect. Hindi makapaniwala si Yanshin na ang isang tulad ni Yunan, na kasing lakas ng isang Diyos, ay nagpapakumbaba sa kanya. Tinitigan niya ang kanyang lolo, at sinabi, hindi ako komportable sa sinabi mo. Ipinaliwanag ni Yunan na hindi nila kayang balikan ang nakaraan, at sinabi na ang mga miyembro ng clan ng kanyang ina ay parang estranghero na sa kanya. Binigyan niya ng diin na ngayon, bahagi na siya ng Radiant Demon Squad na pamilya. Sinabi ni Madok, pwede pa tayong magtulungan, magbuo ng relasyon. Pero sabi ni Yunan, wala akong oras para mag-build ng martial art relationship, lolo. May mga moves pa akong kailangang i-master. Si Madok, medyo nagulat sa sagot ng apo, pero tahimik na inintindi. Ipinaliwanag ni Yunan na nanalo siya laban sa kanyang ampon sa duelang ipinilit ng huli. Sinabi niya kay Yoni na respetuhin ito bilang isang martial artist. Pinatigil sila ng Fortress Master at sinabi, panahon na para ibigay kay Yanshin ang kanyang premyo dahil siya ang nanalo. Pagkatapos, sinabi niya kay Yunan na tuturuan siya ng martial art na gusto niya, anumang oras na handa na siya. Sinabi rin niya na may isang request siya na pwedeng ipasa sa Maklan. Si Yunan, tumango at sinabi, ipaalam ko sa Maklan, Fortress Master. Nagulat si Majin nang marinig ang request ni Yunan na ipasa sa kanya. Hindi niya akalain na gagamitin siya ng batang ito bilang mensahero. Habang naglalakad pabalik sa opisina, tinawag ni Majin si Yunan at sinabi, may mission ako na makakatulong sa'yo. Nagtaka si Yunan, ano kayang mission yun, Captain? Nagbago ang eksena at kita natin ang ilang tao na naglalakad sa kalye. Kasama si Majin at ang kanyang squad, pero may kakaibang bagay. Naka-casual clothes sila at hindi sa kanilang official uniforms. Pati si Wong, hindi makikita sa kanyang usual getup. Kasama sa team si Mang at Muo, habang naglalakad sila, si Yunan ay nag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang captain. Nagbago ang eksena at tayo ay dinala sa nakaraan. Binanggit ni Majin ang tungkol sa Plum Blossom Peel, isang elixir mula sa Mount Hua sect na itinuturing na yaman sa Mount Hua. Ayon kay Majin, nawala ang peel na ito mula sa bundok, kaya't nagsimula na ang iba't ibang sects at martial artists na maghanap nito. Tanong ni Yunan sa kanyang captain, nagsisiksikan ba sila lahat para sa elixir na yan? Sumagot si Majin, oo, nagsisiksikan sila. Ipinahayag ni Majin kay Yunan na makakasama sila sa pagpunta sa Mount Hua upang maghanap ng Plum Blossom Peel. Sinabi niyang may mahalagang dahilan sila sa paghahanap ng elixir na ito. Ipinaliwanag ni Majin na ginagawa nila ito upang mabawasan ang mga casualties sa paghahanap. Napansin ni Yunan na magkakaroon siya ng pagkakataon na gamitin ang kanyang espada at makaranas ng tunay na laban sa malaking conflict na ito. Oo, tama ka, sabi ni Majin.
Makakatulong sa'yo ang mission na ito. Sinabi ni Mijin kay Yuna na magandang pagkakataon ito para makaharap siya ng iba't ibang kilalang martial artists. Ipinangako niyang ang mga matututunan at paglago niya mula sa mga laban na ito ay hindi matutumbasan ng kahit anong solo training. Parang mag-aaral sa isang labanan ng group project, dagdag pa ni Mijin. Nagbago ang eksena at bumalik tayo sa kasalukuyan. Sinabi ni Wong na malungkot siya, hindi makapaniwala na hindi nila pwedeng isuot ang kanilang mga uniforme dahil hindi nila pwedeng ipaalam na tinutulungan sila ng Desolate Fortress. Kung may superhero costume lang kami, biro ni Wong. Ngumiti si Mijin nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Wong habang sila ay dumating sa pintuan. Dapat nagdala ka na lang ng mascot costume, sabi ni Mijin. Paglabas ng isang grupo ng mga lalaki mula sa gusali, napansin ng isang lalaki si Mijin. Mukhang kilala niya ito at naisip na ang grupo nila ay mga martial masters mula sa Desolate Fortress. Naghihintay kami sa inyo, sabi ng lalaki. Napansin ni na Wong at Yanan ang Plum Blossom emblem sa damit ng lalaki, kaya't natuklasan nilang mga miyembro pala ng Mount Hua sect ang mga ito. Binati ng lalaki si Mijin. Itinaas ni Mijin ang kamay at bumati sa lalaking kilala bilang Sage Chonju. Napanood ko yan sa Martial Arts Olympics, sabi ni Yunan. Pang-apat na siya sa fastest to kick your butt competition. Si Chonju, ang leader ng Plum Blossom Swordsman at isa sa mga top martial masters, ay kailangang may kasama pang black robe tulad ni Mijin para mag-match ang status. Sa tuwing titingnan siya ni Yinan, ramdam na niya ang parehong pakiramdam na naranasan niya nung una niyang makilala ang kanyang captain. Bumati si Chonju kay Mijin, tinawag niyang Zen Sword Demon at inilarawan si Mang bilang Azirai Demonic Swordsman. Sinabi niyang wala nang kailangan pang pagpapakilala dahil naglaban na sila dati. Wow, ang galing ng chemistry niyo, sabi ni Yanan. Parang reunion lang pagkatapos ng isang epic fight. May karaoke night ba? Nagduda si Yuna nang marinig niyang tinatawag si Mang na Demonic Swordsman habang tinitingnan niya ang senior. Napansin niyang may isang member ng Plum Blossom Swordsman na nagyan, mukhang nababato. Lumapit si Chonju kay Yunan at tinignan siya ng mabuti. Sinabi niya ngayon niya naiintindihan ang mindset ng Desolate Fortress sa isyong ito. Tinanong ni Chonju si Mijin, hindi raw niya inasahan na dadalhin pa ni Mijin ang disiplin niya. Agad na napansin ni Yuna na inisip ni Chonju na siya ang disciple ni Mijin dahil wala siyang suot na uniform. Si Yunan, seryoso, baka magka-partner kami sa dance showdown, hindi disciple. Itinaas ni Chonju ang espada at tinanong si Mijin kung maaari silang magka-duel ng as disciple ng kanilang sect leader. Sinabi niyang magiging masaya ito. Si Mijin ay ngumiti at agad niyang naisip na gusto lang ni Chonju ipakita na mas mataas ang Mount Hua sect kaysa sa kanila. Dahil magkasama sila sa biyahe, magiging awkward naman kung ang mga key members pa ang maglalaban. Kaya't ginamit nila ang mga future generation ng kanilang mga grupo para magtakda ng hierarchy. Si Yunan, so, kung mag-duel kami, ibig sabihin ba nun ako yung magiging king ng group? Parang ayoko nga, baka mahirapan pa ako mag-host ng party. Si Yunan, tinanong kung tatanggapin ba niya ang duelo. Ang ating bida, simpleng iniangat lang ang mga balikat. Parang sinasabi niyang, bahala na si Captain. Si Mijin, nang makita ito, ngumiti. Ang Plum Blossom Swordsman, na mukhang nababato, sinabi sa mga kasama niya na parang pinapa-extra siya sa trabaho. Inisa-isa niya na 3 galaw lang, kaya niyang manalo. Nina si Chonju nang makita ang kay-abangan niya. Sinabi niyang, dito, matututo ka ng mga bagay. Pinayuhan niya siyang gawin ang best niya. Sumulyap lang ang batang lalaki at ngumiti. Sinabi niyang, hindi ko naman alam kung anong matutunan dito. Narinig niya na ang Radiant Demon Arts ay nakabase sa mga pandama. Lumabas si Yinan para katawinin ang grupo niya. Naisip niya kung gaano kalalim ang mga martial arts ng Mount Hua sect. Binal-ikan niya ang batang lalaki at sinabi niya lang na 3 galaw lang, kaya niyang manalo. Sumulyap ang batang lalaki at ngumiti. Tinanong niya si Yinan kung nainsulto siya sa sinabi niya. Humingi siya ng paumanhin at sinabi niyang hindi niya intensyon na maliitin siya. Aniya, sobrang hirap ng training niya kanina kaya't hindi niya namalayang nasabi ang iniisip niya. At ipinakilala niya ang sarili bilang. Nagulat si Yuan W. Chong nang marinig ang pangalan niya. Hindi niya matanggap na tinitingnan niya ang Mount Hua sect Sword Dragon. Narinig niya na si Hayen ang pinakamagaling na disipulo ng sect leader.
Ibinunyag ni Mio sa kanya na kilala si Hyen bilang kinabukasan ng Mount Hua sect. May mga chismis na nagsasabing nagsimula ng mag-aral si Hyen ng Violet Dawn Sacred Art. Hindi makapaniwala si Wang na si Yanan ang nakatakdang makalaban ng ganitong kalakas. Bumagsak ang bag ng ating bida sa lupa. Maingat niyang inalog ang kanyang pulso habang may ngiti sa kanyang mukha. Naghanda si Yanan para harapin ang isang malakas na kalaban mula sa Mount Hua sect. Alam niyang mataas ang mga pusta. Ipinakilala niya ang sarili bilang yung Yanan. Guys, dito na nagtatapos ang ating video. Kaya anong masasabi niyo ay comment lang sa baba. Huwag kalimutang i-like at i-smash ang subscribe button para sa mga susunod na recap. Kita-kits tayo sa susunod na video.